Hello mga kababayan, ito po si Lynn, ang inyong sis na malikbayan. Gusto ko lang pong linawin, kaya ko ginawa tong video na to kasi may nag-comment po sa channel ko regarding sa pagsabi na pinaghiwalay namin si Katrops at si Kabady. Pinaghiwalay nga ba namin sila? Ganito po kasi yun. Unang-una po, wala po kaming intensyon na makabili ng lupa sa Cabiao. Nung pumunta po kami ng Cabiao, gusto lang po kasi ni Habi na makita sina Katrops, sina Kabady, dahil nga avid subscriber din po siya nilang lahat. And then, dahil nga kabisado ni Habi yung video kung saan sila laging dumadaan, nakikita rin yung itsura ng mga bahay nila. So, madali naming nahanap yung bahay ni Nariel and ni Katrops kasi nga magkapit bahay lang naman sila. So, huminto kami sa bahay ni Katrops at tamang-tama nandun si Katrops at lumabas. So, bumaba si Habi at nagpakilala. So, yun nga, gaya nga nung picture na pinost ko sa aking vlog. Yun yung unang pagkikita nila naming lahat. So, that time na pinuntahan namin sa bahay si Katrops at sinabi nga ni Habi na gusto rin niya makita si Kabady. So, sabi ni Katrops, samahan ko po kayo sa store ni na Kabady, dun sa bahay ni na Kuya Rodel. So talagang sinamahan kami ni Katrops. Ganun siya ka-accommodating dahil nga sabi namin wag na, baka nagpapahinga na siya, ganyan. Half day lang daw kasi sila sa bukid, kaya nung the time na dumating kami doon, siguro past lunch time na. So nung yun nga, sinamahan kami ni Katrops sa bahay ni Nariel. Tama-tama nga nandun si Kabady. So yun nga, pinost ko rin yung mga picture na nandun si Kabady, si Katrops. Hindi ko kabisado kung sino pa yung mga si Rodel nandun din. Yeah. And yun nga, nakwento namin na nagtitingin-tingin lang kami ng lupa, and then napabisita lang kami sa lugar nila para makilala sila. And then, yun nga yung tamang-tama, yung nanay ni Kuya Rodel, ahente ng lupa. At sabi, baka raw interesado kaming makita yung lupa. So, pinuntahan namin agad-agad yung lupa din, dahil katutal, doon na rin lang naman kami. So, pinuntahan na namin yung lupa. 2 lupa yung pinakita sa amin. And yun nga, may nagustuhan namin yung pangalawa, which is yung aming dream farm na tinawag nilang Lynn Farm. So, lahat nung pag-alis namin, dahil nga si Katrops nga yung unang nakilala namin at nakakausap namin. Actually, nung pinuntahan namin yung mga lupa na yon, kasama pa si Kabady, kasama rin si Carlo yata. Hindi ko na matandaan kung sino pa yung mga kasama. Basta marami kami si Kabady, kasi Katrops, si Kuya, hindi kasama si Rodel. Yung cameraman yata ni Kabady kasama, tapos yun nga yung nanay din ni Kuya Rodel. Kami nagpunta doon sa lupa. And then si Katrops yung parang contact namin na sige, sabihin kung magkano, ganyan. So nung dahil nga yung nanay ni Kuya Rodel, ang ibinigay niyang number sa amin is yung number ni Katrops, dahil hindi raw niya memoryado yung number niya. So para sa communication with regards to buying the farm, ang middleman is si Katrops. So pag uwi namin dito, tumawag yata or nag-message sa amin si Katrops. Sinabi sa amin yung price, and then sinabi rin namin kay Katrops kung magkano ang tawad namin sa lupa. So ayun, parang
si Katrops ngayong middleman namin sa pagbili ng lupa. And then, nung binigay sa amin yung tawad dun sa lupa, agad-agad kaming pumunta doon. At hanggang sa pagbalik namin sa Cabiao, si Katrops pa rin ang tumasama sa amin. Ayun nga, pinakain pa kami sa bahay nila, nagluto si Lynn, yung asawa niya. Tapos yun nga, sinasama-samahan niya kami. Talagang ganun siya kabait. Na dahil nga, para sa kanyang bisita, hindi dapat pinababayaan. At ang tingin niya sa amin is bisita talaga at kaibigan na rin syempre. So ayun, sila ang nag-uusap ni Habi with regards to true farming. And then nasabi ni Katrops na pwede siya na maging katiwala namin dun sa farm. So sabi ng hubby ko, hindi ba magiging problema kay Kabady? So, sabi naman ni Katrops, may usapan na sila ni Kabady. So, basta ang sabi ko kay husband, sa lahat ng ayoko kako, magkakaroon ng problema. Baka kako mamaya, kami pa ang maging cause ng magiging away o di kaya paghihiwalay or anything na negative. Ayaw namin ng ganon. So, lagi namin tinatanong, okay lang ba? Na yun nga, ganyan. Sasabi naman ni Katrops na walang problema. And then, kung napapansin nyo naman, pati si Kabady tumutulong din doon sa farm namin, di ba? So, at saka, ang laking pasasalamat namin kay Kabady, kasi dahil nga wala pang structure o wala pang building doon sa farm namin, pumapayag siya na doon i-deliver muna yung mga ino-order na gamit, yung mga semento, bakal, ganyan. Nung minsan pa nga na nandun kami, doon kami kumain mismo sa Lucky Farm. So, nagpapasalamat kami kay Kabady na pinayagan niya kami na magamit yung Lucky Farm to store or farm equipment, and ganun na rin sa pagtulong din ng iba sa amin, katulad ni Carlo, ni Nariel. Sometimes nandun din sa amin si Kuya Rodel nga, tsaka si Meltong Vlog, ganyan. Tapos yun pati si Kabady, na pinanonood namin palagi yung mga vlogs nilang lahat. At yun nga, kahit hindi pumunta si Kabady sa farm namin, nakikita namin na kapag nandun siya sa farm niya, may isang vlog siya na ang ginagawa niya is para sa farm namin, which is talaga very grateful kami na tulong sila sa pagtulong sa amin. Kaya ayun, so nung dahil nga nakikita namin na kailangan ng kubo, dahil syempre wala silang masutulungan ng pagkaano, very kami pagdating sa sa pangangailangan nila. So, ayaw naman namin mga agrabyado, ayaw naman namin, yun nga yung parang kawawa sila dun sa pag-asikaso ng farm. So, bumili agad kami ng kubo. Ang unang usapan pa nga is gagawa ng kubo, pero siya pang dagdag sa gawain nila. So, bumili na lang kami ng ready-made na kubo. And then, dahil nga, tuwing pinapanood namin sila na dala-dala nila at iuwi nila yung mga equipment na mabibigat din. So, sabi namin, kailangan na rin ng bodega. At nung tinanong ni Habi, si Katrops, kung may kakilala ba siya na pwedeng gumawa ng bodega, sinuggest ni Katrops si Nariel, na kapatid niya. Siyempre nga naman, kung gusto rin niyang matulungan niya mga kapatid niya, ganyan. At yun nga, kasama rin si Kuya Meltong Vlog dun sa paggawa sa kapatid din ni Kuya pati ako na Kuya ni Katrops. Tapos yun nga, so tinanong namin dahil alam namin na si Nariel tumutulong kay Kuya Jeff sa pagpapalitada ng bahay ni Kuya Jeff. So ang sabi naman ni Katrops, kasi si Katrops lang naman lagi ang kausap namin Hindi, okay lang. Say,
kay Kuya Jeff na yun nga na tumulong muna si Nariel sa amin, magtrabaho sa amin. Kasi po sa totoo lang, kino-consider naman po namin ang bawat isa sa kanila na baka makaabala kami or ano. Kaya nga po tuwing araw ng pamimitas, kung mapapansin nyo dun sa isang vlog ni Katrops, mag-isa lang siya kasi lahat sila nandun sa Lucky Farm. Hindi po namin sila pinagbabawalan na dun muna sila. Kumbaga kami na nga lang yung parang tawag na to, nakikihati sa gawain. So, syempre, hindi naman kami yung, hoy, hindi kayo pwedeng pumunta doon. Parang ganun. Hindi naman po. So, ayun. So, anytime na kailangan nila na pumunta sa Lucky Farm, wala pong problema sa amin yon. Although, si Katrops kasi, dahil sa very responsible siya, ayaw niyang pabayaan yung mga itinanim niyang kalamansi dahil syempre nga bagong tanim, kailangan munang madiligan. So, kahit mag-isa lang siyang nagtrabaho nung isang araw doon at lahat ay nasa Lucky Farm para mamitas, trinabaho po niya mag-isa kasi nga po, para sa kanya, responsibility niya na diligan yung mga kalamansi. Pero palagi pa rin pong pumupunta si Katrops sa Lucky Farm. Yun po. So, ang inano ko po kasi kami po, tumutulong po kami sa kanila. Hindi naman po free yung labor na ginagawa po nila sa amin. At syempre po, kino-consider po namin kung ano ang pangangailangan nila sa farm, kung paano sila magiging komportable sa pagtatrabaho. Ayaw po namin na agrabyado ng kapwa. So, lahat po ng mga taong pumupunta sa farm, nagtatrabaho sa farm, sinisigurado po namin na wala po kaming masasagasaang ibang tao o matatapakan na yun nga, na parang inagawan po namin. Hindi po. Ang main intention po namin is yun nga, magkaroon kami ng farm, nagbigay ang tulong si Katrops. So, laking pasasalamat po namin yun. Very grateful po kami. At ganoon din po kay Nariel, kay Melton Vlog, kay Kabady, kay Rodel, kay sorry, hindi ko matandaan yung iba. Pero kumbaga silang lahat po, kusa naman po silang tumutulong sa amin na at kahit po kusa silang tumutulong sa amin, nagbibigay naman po kami ng ayokong sabihin bayad parang ano naman, paano ba? Yun nga, kumbaga parang hindi sila tuwing tinatanong nga namin magkano ang magiging labor, ganyan. Ayaw nilang magsalita. Lahat sila, si Katrops, si Nariel. Kasi si Katrops, siya ang parang siya ang manager sa bukid. Si Nariel naman, siya ang in charge sa paggawa ng bodega at sa gagawin pa. Actually, marami pa sila pong gagawin, kaya nagbibigay po kami ng trabaho, hindi po kami nagbibigay ng problema. Ayaw po namin magbigay ng problema. Trabaho po ang binibigay namin sa kanila. So, inuna po yung bodega para lang po hindi na po sila mahirapan na mag-uwi at magdala sa farm ng mga equipment dahil mabibigat po yung mga yun yung RD, yung generator at kung ano-ano pa para may mapaglagyan at para rin po makagawa rin po ng CR para just in case po na mangailangan ng CR sila o kami man meron ng kaya kaisinabay na pong gawin yung bodega with CR. Tapos yun nga po, si Kuya Jeff, nakausap na rin po namin na kapag kakailanganin na po ng electrical, siya po ang kukunin namin. So, magbibigay din po kami ng trabaho kay Kuya Jeff. Tapos, kung sino man yung mga sinasama pa nila, so, make sure namin na
na lahat sila compensated po. Hindi po kami yung mga agrabyado ng kahit na sino, at never po namin intention na pag-awayin sila o paghiwalay-hiwalayin sila. Alam po namin ang naging samahan nila at ng kung sino pa. So, yun po. Hindi po, sabi po ni Katops, hindi po masisira ang samahan nila ni Kabady, at hindi po sila maghihiwalay ni Kabady nang dahil lang po sa amin. Yun po. Kumbaga nag-expand lang po ng ano eh. Kasi po, ang farm ni Kabady, yung Lucky Farm nandito, ito po yung bridge, dito naman po yung sa amin. So every time na kailangan siya doon, pupunta doon. Kung kailangan dito sa amin, pupunta din. Ang lapit lang ng ano. Tsaka, yan nga, usually, dahil nga malalaki na yung kalamansi ni Kabady, usually half day lang daw silang nasa Lucky Farm. So, dahil nga, kinuha namin sila, so dagdag trabaho para sa kanila. At yun, dagdag din na content para sa vlog nila. So, I hope maintindihan niyo po at huwag niyo po kami husgahan na pinaghihiwalay po namin si Kabady at si Katrops. Kung tutusin po, yun po, gusto po namin silang tulungan, and para kami pang mag-asawa ay malaki po ang pasasalamat kay Katrops Miguelito, kay Kabady Makimoto, ganun din kay Katol Nariel and Malcolm Vlog, ganun din kay Kuya Jeff, kay Kuya Rodel, kay Carlo, sorry kung hindi ko babanggit yung isa, hindi ko matanda ng pangalan niya. So, ayun, yung isang pamangkin pa ni Kuya Jeff na si Ping, nakilala namin nung pumunta kami doon nung isang araw. So, ayun po, kung sino man yung mahahatak nila na makatulong pa sa farm, syempre kung kailangan ng trabaho, welcome din po sa Lynn Farm, kumbaga yun po. So, sana po napaliwanagan na po kayo na hindi po namin pinag-aaway o pinaghihiwalay si Katrops at si Kabady. Ayun po. Maraming salamat po. Peace lang po. And bawal judgmental po tayo dito. Happy lang. Okay po, bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell na rin po. Marami pong salamat. God bless. Till next time. Bye-bye.